Maayong adlaw sa tanan, salamat sa Dios sa oportunidad nga gitugot na usab niya kanato nga makahimo kita padayon sa atong buluhaton og pipila ka mga minuto ako na usab magapakiguban diha kadinyo sa atong buluhaton pag pangamuyo kita. Gamahanan o balaan nga Dios nagapasalamat o nagkalipay na usab kami tungod sa oportunidad nga magitugot nga makabasa kami makapamalandong sa imong pulong. Panalangin ni o Dios ang tibuok buluhaton karon o labi na sa tanan nagapaminaw diya sa ilang mga radyo o sa tanan mga Facebook friends. Kinigitugyan diya kanimo ban pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat higala tungod kay ang atong Ginoo matinumanon gayod sa atong mga kinabuhi, no? Og alabaw sa tanan nakabalo siya sa ato nga mga kinabuhi o unsa ang pinakamaayo o unsay dapat busa ginadayeg nato og pasalamatan siya sa atong kinabuhi karon. Gumikan kay siya matinumanon o nagapamuhat sa atong kinabuhi. Di ini karong higayon, padayon kita sa pagpamalandong o salamat sa tanan ng mga nagapangamuyo, no? Alang kanato, naalay mga ginagmay ng mga gipang bati-bati, no? Siguro dalas mga edad na to. Pero salamat sa Ginoo kay buutan siya o naghatag kanato o restoration sa ato ang physical na bahin. Now, this time, magatuon kita. Giikan din sa verses 3 down to verse 8. Nagahisgot siya about pag-challenge ni Apostle Pablo kanato that we as believers, as Christians, must practice righteousness according to God's plan. Remember this, Christian, nga ikaw, ako, wala kita giluwas sa Ginoo o wala kita hatagan ining pribilehiyo sa kaluwasan aron lang nga magtanaw, aron lang nga maghulat sa walay gihulat, kundili kita gamiton sa pagbuhat sa buluhaton. Mag-alagad kita sa Ginoo, magbuhat kita sa unsay maayo nga para sa kahimayaan sa atong Ginoo. Sa milabay natong pagpamalandong, ang challenge from verse 1 down to verse 3, si Apostle Pablo nag-challenge kanato that we must dedicate ourselves to God alone. No, mao kana siya ang challenge sa milabay nato nga study. This time atong tan-aw na usab from verse 3 down to verse 8 sa Cebuano version, no? Mas convenient o mas sayon o mas largo nato masabtan ang atong lingwahe, no? Sad to say nga naay mga posibleng makakonect ka nato nga di kayo maka gets sa atong mga lingwahe, but I hope na ang Ginoo magagiya sa gihapon kanila. Verse 3 nag-ingon, kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan, ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinunua, pagmaligdong kamo sa inyong paghunahuna, hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Daghan og mga bahin ang atong lawas og ang matag bahin ini may kaugalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan o sa lamang kalawas nga nahiusa kag Kristo og nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa kalawas. Busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasyang gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon ta kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagpanudlo, manudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton ta kini. Ang muhatag, maghatag nga walay tiktihik. Ang mangulo, kinahanglan dili magligoy-ligoy. Ang anaa sa buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. Mao kini ang mga kabersikuluhan nga atong tan-awon higala. Kung imong napansin higala, in verse 3, it talks about the need of humility. Ang word dito makita nga dili nato una-unaon natong kaugalingon nga labaw kay sa atong tinuod kahimtang. It means to say we need to be humble, remain humble. Bisag asa pa kang gidala sa Ginoo higala, hinumdumi
ang humility is very, very necessary. Lisod kaayo ang tao nga dili na motamak og yuta. Delikado kay na siya. Pag mahagbong na siya, buto, dako kaayo. In verse 4 down to verse 6, makita na to, it talks about the diversity or the diversity of functions. Ang function na to bilang miyembro diha sa lawas ni Kristo na siya ginatawag og diversity, no? Lahi tag functions, pero tanan kanang function na mo contribute sa tibuok purpose sa tibuok lawas, no? Og ang tulo dinhi from verse 6b down to verse 8, it talks about the connectivity and benefit for all, no? So ato makita ang analogy gigamit dinhi is ang tanang Kristohanon tinuod nga mga naluwas is part siya sa usa lamang kalawas nga mao ang lawas ni Kristo. Now the question is, how could we practice righteousness according to God's plan? Paano man nato paano kini siya ma-materialize nga mo function kita according sa kabubuton sa Ginoo, according sa kalipay o glory o honor paghatag nato og pagtaho diha sa Ginoo, ingon nga atong master, ingon nga atong Lord. Now, simply by humbly using our gifts to serve God for the benefits or the benefits of the whole body or the whole church. Mao kini siyang ang kailangan, no? Now, gift din it's referring to the God-given abilities. Matag usa ka nato igala, gitagaan kita sa Ginoo og lahi-lahi nga mga abilidad og kana nga abilidad gusto sa Dios nga atong gamiton para sa ikaayo o ikatabang sa kinatibuk-an, no? Si Paul din nag-illustrate siya sa church, no? Paul illustrates the church as human body. Okay. Now, kung imong tan-aw ni lang atong body, daghang kay parts, daghang kay mga systems. Nakita natong uban, ang uban dili, no? Systems of the human body. Unsa man kini? Example ni ini mao kini gitawag nga circulatory system, digestive system, nervous system, respiratory system, muscular system, skeletal system, endocrine system, and immune system. Daghan mga parts atong lawas. Lahi ang mata, lahi ang ilong, lahi ang baba, lahi ang talinga, lahi ang buhok, lahi ang panit, lahi ang kamot, tiil, no? O dili lisod sa ato asabton kumiing ka og body, daghan siya part ni ini. Makita sa gawas nga mga bahin og anaa sa sulod og kanang kinatibuk-an higala nagfunction siya para sa ikaayo sa kinatibuk ang lawas, no? O sa lang purpose, because we are part of Christ's body, the church. Therefore, we need to serve or we need to function for the benefits of all. We need to realize, we need to know and be reminded of this truth. Kinahanglan masabtan nato kini o ma-remind kita ni ini gala. Okay. Now, what can we use to serve? Unsa man ang ato gamit sa paglagad? Your spiritual gifts or function. Himuon nimo unsa ka gipili sa Ginoo, unsa ang gihatag sa Dios kanimo nga gasa or abilidad, gamitan na para sa ikaayo, ikaunlad sa kinatibuk-an. Hinumdumon nato igala that saved person has or have spiritual gifts or abilities given by God. Sa dihang ikaw giluwas sa Ginoo, nadawat nimo ang kaluwasan gikan sa Ginoo, gi-offer sa Ginoo libre walay bayad, kana nga gasa og abilidad igala gusto sa Dios nga gamito na nimo para sa kinatibuk-an, no? How could we practice righteousness according to God's plan? By humbly using your gifts or our gifts to serve God for the benefits of the whole church. Huh? That is God-given ability. Yan naman, because everyone
has different function. Ana tay nagkalay-lahi nga function matag usa kanato or functions. Now, according sa verse number 4, nangingon, daghan og mga bahin ang atong lawas og ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Klaro. So, ang matag parte, dili siya mo overlap ngadto sa ubang bahin sa lawas. Mo function siya accordingly. And this Paul explained the diversity of gifts given by God and the unity of its purpose. Lahi-lahi tag function, lahi-lahi tag trabaho, pero isa lang ang purpose. Ana ate ginatawag unified purpose, ang whole body. The church is a unified organism and its members are diverse personally and in their functions. Dili ta parehong trabaho, dili ta parehong function, dili ta parehong effectivity, no? Pero usa lang ang atong purpose nga motubo ang tibok lawas. Ikaduha, everyone has connection with each other. We need to realize this. Matag usa na atay connection sa bawat isa. Dili ta pwede nga moingon kinabuhi tang mag-inusara. Ang atong action, atong gibuhat mo apiktos kinatibukan. According sa verse 5, no? Kung imo tan-awon, kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa kang Kristo o nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Now, take note kaning word ini og nalambigit kita sa usag-usa. But pasabot higala natay connection. Naatay ginatawag nga apektado kita sa bawat isa sa atoa. Ang akong function mo apekto sa imo hapod higala o ang imuhang function mo apekto pod sa akoa. Ingon ana kana higala, no? So mao kana siya ang paglantaw nato dapat insakto nga paglantaw. Dili lang ta mo buhat sa butang kay gusto atong ganahan ta, dili ta kay mauni ato ang makalipay sa tuwa, but i-consider nato unsay effect niini ngadto sa kinatibuk-an, no? We need to realize that Christian ay di nato nakalimtan kay wala man ta nagkinabuhi nga nag-inusara, nagkinabuhi ta para sa kay mayaan sa Ginoo, though individual atong action, pero it should surely affect sa kinatibuk-an, because all members belong to one another. There is mutuality in the church. Remember that. Naay mutuality sa kinatibuk-an. Og atong hinumdumon nga kinahanglan responsible kita ni ana igala. We must be careful sa atong mga actions. It's because it will affect others also. Maapektuhan jud ang uban. Dili pwede nga maingon bahala na mo diha. Dili pwede nang maingon ka basta kay mao ni akong gusto. Mao ni akong gituhang tama. But what about ang kinatibuk-an? Di ba makaapekto? As members of one another, we cannot work independently, effectively. Dili pwede nga ang lawas, ang mo trabaho, ang kamot lang. Dili mo apil ang tiil, dili mo apil ang iyang ubang parte ang body. Dili pwede mo work kita. Ambot pasabot igala nga maging considerate kita. I-consider na to ang kinatibuk-an. Dili lang atong sarili atong tan-ahon. Kasabaan ta sa Ginoo ana igala. Dili malipay ang Ginoo ni ana. Each member profits from the contribution of every other member too. Ikaw makabenefits ka sa uban ug ang uban makabenefit pud sa imong higala. Ana ay ginatawag mutuality sa matag usa. This realization should help us to avoid becoming proud. Dili ni pasikatay higala, dili ni pakuyaway, dili ni pailaduhay. Nagisgot kini about paano kita nag-function nga makatabang, real nga pagtabang ngadto sa uban. Dili na to i-level ang tibuok body. Dili pareho kita gala. Kung sa imuhang una-una, okay ra na sa imuha, pero what about the others? Basig maapektuhan sila o di sila makakaya ni ana pagpasaan.
Hinumdumon nato atong tan-awon, wala ta nagkinabuhi para sa atong sarili lang. Nagkinabuhi kita for the welfare of the whole church, the whole body of Christ. Now, ikatulo, exercise gifts have mutual benefit. Remember this. Kung mag-exercise ta sa tinuod nga gasa nga gihatag sa Dios ato, anaa siya'y mutual nga benefit para sa kinatibuk-an. Spiritual gifts are tools to build with, not toys to play with or weapons to fight with. Busa igala, i-reconsider na to. Maybe dugay na nimong nadunggan kini nga mga pulong, but sometimes maneglect, malimtan, o kung ma-remember man nato, ato lang neglect o gi-disregard nato kini nga truth just to fulfill our own desire to make us what we want, pero dili what God wants us. Remember higala, wala ta nag-serve para sa atong kaugalingong kapakanan, kundili nagbuhat tas bulaton sa Ginoo para sa ikaayos kinatibukan ug labaw sa tanan para sa kahimayaan sa Ginoo. Kung ang atong himuon makaayos kinatibukan, surely makaglorify po na sa Ginoo first and foremost. Examples of gifts ingon sa verse 6, busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon ta kini sumala sa pagtuo nga niya kanato. Kung naa kay katakos maay kamo wali, just use it for the glory of God. Prophesying, kung imong tan-awon, an ability of understanding and communicating its word from God, use it for the glory of God. According sa verse 7, kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Okay, unsa man imong gasa, use it for the glory of God. Ayaw na gamita para nga isipon kang kuyaw. Isipon na to nga atong ang gasa nga gihatag sa Ginoo kanato dili kini para sa paghambog, dili kini para sa pagpadako sa atong kaugalingon, but for the glory of God. Siguro atong tiban-an kini, service refers to ministering to the material needs of other believers. So, ang pag-serve, unsay ikaayo sa uban. Ingon sa verse 7 sa last part, kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung naakay katakos pagtudlo, then use that gift sa pagtudlo sa uban. Teaching involves explaining and modeling what God has revealed. Kung kuyaw tamutudlo ikala, hinumdumon na to, dili lang ni pamaayuhay mo sulti, pamaayuhay mo argument, but we must be a model. If we say God is love, then isyo po na to kung unsa ta kay mahigugmaon sa uban. Ang Dios gusto niya nga ma-build ang tanan, ang tibok iglesia. What about our actions? Naka-build ba sa tanan or basi naka-destroy sa uban? According sa verse 8, kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton ta kini. Ang muhatag, maghatag sa walay tiktihik. Ang mangulo, kinahanglan dili magligoy-ligoy. Ang anaa sa buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. Hinumdumon natin gala, kumusta ang atong gifunction karon? Is it in accordance to the will of God or not? Is it for the glory of God, really? Or for our boastings? Higala, hinumdumon na to, all of us will face God's judgment. Someday, matubang kita usa-usa diya sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo, in exhortation, we need to use it to comfort, to encourage the weak or downhearted. Ang ato bang gibuhat karon higala,
presently ang imong gibuhat karon higala nakaligon ba gyud tinuod sa uban? Naka-build ba sa testimony for the whole body of Christ? If not, why to pursue that? Kung dili na makaglorify sa Ginoo, sigurohon na to, just use your sanctified common sense. Higala, heart-to-heart talk. Hinumdum mo na to, nga ang kamot, dili niya tuyoon sa maran si tiil. Si kamot, dili niya tuyoon lugiton iyang mata. Dili niya putlon ang iyang talinga, ang iyang ilong, ang iyang dalunggan. Kung dili, ang tibuok body magtinabangay sa pag-caretaker sa whole body of Christ. For the welfare of the whole church, the whole body of Christ, and to uphold the testimony of God in us. Inumduman na ito higala, wala kang giluwas sa Ginoo arong manghambog ka sa imong ka-pride o sa imong kakuyaw. Giluwas ka sa Ginoo for a certain purpose. That is to glorify God and to strengthen your brothers and sisters in Christ. According sa verse number 8. Ang muhatag, maghatag na walay tiktihik. No? Just do it accordingly sa kabubuton sa Ginoo. Giving an ability to give with singleness of heart and free of mixed motives. Na wala kay bad intention. Ang mangulo, kinahanglan dili magligoy-ligoy, magtarong diya sa pag-serve, magtarong sa pag-lead diya sa iglesia. Ipakita ang tama o tinuod nga kinaiyahan ingon nga alagad sa Dios. Ipakita ang tama biblical nga aplikasyon sa pagbuhat sa buluton. Leadership, the ability to lead or direct the group into motion to a certain direction or goal. Kumusta higala ang atong pagpamuhat? Asa na itong gilid ang flock of God? Remember, we are just temporary leaders in this world while waiting God sa pagkuha ka na to. Ingon sa last part, ang anaa sa buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. Mercy, you have this gift, ability to cheerfully ministering to the sick and especially to the needy. Do it according to God's will and purpose and God's desire. Diha sa imong kinabuhi. We must use or exercise our gifts to serve God so that the whole church may grow. Higala, I'm not referring sa imuhang simbahan. I'm referring to the whole church, the universal church, the body of Christ. Atong iwasan nga ang atong aksyon makasamad sa uban. Atong iwasan nga ang atong gibuhat makalipay sa pipila pero makadaot sa kadaghanan. Remember, higala, we need to be careful enough. Dapat mabinantayon ta, maampingon kita, labi na sa pag-move na to, sa pag-take na to action, nga mahimo kitang encouragement, comfort para sa kinatibukan nga lawas sa Ginoo. Higala, remember this, sa giingon ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Inamdumon ni mo higala, kung tinuod kang luwas, kanang kinabuhi nga imong gigamit karon, that is not yours. Because God says, gipalit ka niya. O ang imong kinabuhi karon, ang imong kaalam, ang imong kakuyaw, dili na imo, gika na sa Ginoo. So ayaw ialaw nga gamiton na sa kalaban sa pag-destroy sa kaugalingong lawas sa Dios. Higala,
hinaot pa nga gibless ka sa pulong sa Ginoo. How could we practice righteousness according to God's plan? By humbly using your gifts to serve God for the benefits of the whole church. That's the God-given ability. May God bless His word in our hearts.